Ang bulag na pintor. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan, mayroong batang mag-asawa, si Stanley at si Megan. Si Stanley ay isang pintor at naglalako ng kanyang mga ipininta sa pamilihan, ngunit hindi maibenta ang kanyang mga obra, kaya hirap din siyang kumita ng pera. Pasensya na, mahal ko. Hindi ko naibenta ang mga obra ko ngayong araw. Titigil na ba ako at hahanap ng ibang trabaho? Hindi na lang nagsalita si Megan dahil alam niyang hirap kumita ang asawa niya panustos sa pangangailangan nila. Alam ko na ang sagot mo, mahal ko. Bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Uy, Bruno! Halika nga rito! Nung gabi, nang matutulog na si Stanley, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang tanging gusto niyang gawin ay magpinta, ngunit itinulak siya ng paatras ng buhay at nagpasya siyang sumunod sa agos nito. Mahal, aalis na ako. Mag-iingat ka, mahal ko! Ngunit hindi alam ni Stanley na mayroong nakakatakot na pangyayari na naghihintay sa kanya. Ha! Hindi! Mas malubha pa sana ang dulot ng aksidente. Salamat na lang at napahinto namin ang labis na pagdurugo. Pero matindi ang naging pinsala sa ugat sa mga mata niya. Pasensya na. Ngunit nawalan na siya ng paningin. Ha? Ano? Hindi doktor. Hindi maaari. Wala na bang ibang paraan para makakita siyang muli? Meron. May operasyon para maibalik natin muli sa dati ang kanyang paningin. Ang halaga nga lang ay $10,000. Pero doktor, wala po kaming pera. Pasensya na po, ma'am. Ngunit mahalaga talaga ang prosesong ito. At hindi na po natin mababago ito. Malaking dagok ng kalungkutan ang dumating kay Megan. Nakikita niya ang hinaharap ngunit hindi ito maganda. Nang sumunod na mga araw, nagtungo si Megan sa bayan upang humingi ng tulong para sa asawa. Nakiusap siya sa mga kaibigan, tumawag sa mga kamag-anak at nagpunta sa bangko upang mangutang. Lahat ay walang magandang resulta. Sa ospital, labis ang takot na nararamdaman ni Stanley nang malamang siya ay isa ng bulag. Hindi! Nagsimula na ang mahirap nilang paglalakbay. Mahal, ayaw mo bang patayin ang ilaw sa tabi mo? Wala ring magbabago. Pasensya na po, ma'am, pero ayaw po gumana. Sige, hayaan mo na. Dahil walang ibang pagpipilian, napilitang kumuha ng trabaho sa cafeteria si Megan upang pangsustento sa kanilang mag-asawa. Samantala, hindi pa rin tanggap ni Stanley ang katotohanang bulag na siya. Sinubukan niyang pag-aralan ng orientation and mobility technique, isang teknik kung saan ang isang bulag ay natututong umangkop sa paligid gamit ang pakiramdam. Lumipas sa mga buwan, ngunit minumulto pa rin siya ng mga pangyayari. Ano na lang ang gagawin niya sa kanyang buhay? Iyan lang ang lagi niyang tanong sa sarili. Nakakulong sa kanyang pag-iisip, sumuko na ng tuluyan si Stanley. Hanggang isang araw, isa ka bang pintor na nagnanais makilala? Kung oo, sali na sa pinakamalaking kompetisyon sa pagpinta sa Queen's Sports City at manalo ng $10,000. Para sa ibang mga detalye, bumisita sa aming website sa... Nakaramdam na matinding silakbo ng damdamin si Stanley. Sa unang pagkakataon sa ilang mga buwan, ngayon lang siya nagkaroon ng pag-asa. Ngumiti siya at bigla na lang nabura ang mga ngiti niya. Bruno, hindi ko kaya. Bruno! Saan mo ko dadalhin? Ang kabalyete ko. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang tumindig ang buhok sa likod ng kanyang liig. Hindi alam ni Stanley ang kulay ng kanyang pinipili. Ngunit wala siyang pakialam. Nais lang niyang maramdaman ang pampinta niyang humahampas sa canvas. Nais lang niyang amuy ng kulay ng mga pintura. At biglang nagsimula ang hiwaga. Ang labis na kaligayahan, ang pakiramdam ng walang hanggang tuwa.
Diyos ko po. Hindi makapaniwala si Stanley. Ngunit higit pa ron, napakasaya niya. Sa loob ng ilang linggo, natuto si Stanley ng O&M technique. Nag-enroll siya sa mga klase ng Braille. Lumabas na rin siya ng bahay para lumanghap ng sariwang hangin. At higit sa lahat, nagpinta siya araw-araw. Nagsimulang subukan ni Stanley ang iba pang mga teknik upang ilagay ang kanyang imahinasyon sa canvas. Sa wakas ay ginamit niya ang asul na mga tatswela bilang gabay. At yun ang nagbigay daan sa kanya para ibuhos ang kanyang imahinasyon sa canvas. Wow! Ito, napakaganda nito! Huwag kang magalit ha. Pero hindi ka pa nakapagpinta ng ganitong kagandahang obra. Hindi ko nakita ang mundo tulad dito dati. Para bang naging mas makulay ang isipan ko kaysa noon. Megan? Saan ka pupunta? I-enroll ka para sa kompetisyon sa susunod na linggo. Ano ka ba? Hindi naman ako posibleng… Stanley, hindi mahalaga ang resulta. Ang mahalaga ang pagsali mo. Inrehistro ni Megan ang pangalan ni Stanley para sa kompetisyon sa iyong mga lente. Maaari mong iguhit ang lahat ng gusto mo. Tandaan mo lang, may 6 na araw ka lang. Kailangan nating ipasa ito sa linggo. Nanatiling tahimik si Stanley dahil alam niya sa kanyang sarili na nais ni Megan na manalo sa kompetisyon para ang premyo rito ay magamit nila upang maibalik ang kanyang paningin. Alam kong umaasa ka, pero mahal ko. Shh! Ituon mo lang ang pansin mo sa pagpipinta. Kinabukasan, tumayo si Stanley sa harap ng kabalyete at nag-isip ng mabuti kung ano ang gagawin niya. Kinahapunan, nagsimula na siyang mabahala at pagsapit ng gabi, tuluyan na siyang sumuko. Wala akong ideya kung ano ang gusto kong iguhit. Hayaan na lang natin iyong kompetisyon. Alam mo ang rason kung bakit nagsimula kang magpinta muli? Yun ay dahil isang beses sa buhay mo, tumigil ka sa pag-iisip ng magiging resulta. Nasiyahan ka sa proseso. Yun lang ang kailangan mong gawin, mahal. Alam ni Stanley na tama si Megan. Kaya kinabukasan, nagsimulang magpinta si Stanley nang hindi ito inaalala. Sa kanyang pagpapatuloy, napagtanto niya na hindi lamang siya nagpipinta, ngunit parte na siya ng kanyang obra, na parang may daang gumagabay sa kanya sa isang magandang destinasyon. At gano'n na lamang, lumipas ang 5 araw at natapos din ang obra ni Stanley. Wow! Stan! Sana balang araw makita mo kung anong nakikita ko ngayon. Napakaganda nito! Ipinasa ni Megan ang obra habang papunta siya sa trabaho at pagkatapos naghintay sila. Mga Ginoo at Binibini, maligayang pagdating sa pinakamalaking kompetisyon ng pagpipinta sa Queensport. Sa iyong mga lente. Natutuwa kaming lahat kayong mga kamanghamanghang pintor ay sumali. At sa huli, 2 obra ang napili na nagpamangha sa ating mga horado. The Enigma ni Russell Davis at The Mind's Eyes ni Stanley Keane. At ang nanalo ay The Mind's Eyes ni Stanley Keane! Mahal ko! Nagawa mo! Nagpalakpakan ng lahat pero nang pumunta si Stanley sa gitna, nagulat sila. Hi, ako si Stanley. Ibig mong sabihin, ginuhit mo ito? Opo, ma'am. Sinungaling siya. Walang paraan na ang isang bulag ay makakagawa ng obrang ganito. Ipinagawa niya siguro ito sa ibang tao. Teka lang nga! Bulag man ang asawa ko, pero hindi siya mandaraya. Hindi ako naniniwala. Ikaw ba? Ako ang dapat. Nanalo ng unang parangal at hindi siya. Mr. Stanley, kung ito ay gawa ng ibang tao… Hindi ko dapat limitahan ang pananaw ko dahil lang sa ang paningin ko ay limitado. Kung sa tingin nyo ay hindi ako karapat-dapat dahil lang sa aking kapansanan, sa inyo na lamang ang premyo. Pasensya ka na. Naaawa naman ako sa iyo pero hindi naman sa akin ang premyong yan. Kung ikaw talaga ang gumawa nito, hinahamon kita. Magpinta ka rito ngayon din sa lugar na ito, sa harap ng lahat ng tao. Tinatanggap ko ang hamon mo. Kailangan ko ng mga asul na tatswela at canvas. Ang mga taong nanunood ay matyagang naghintay ng ilang oras para makita ang iginuguhit ni Stanley. At nang siya ay matapos na… Tapos na.
Nang iharap niya ang kabalyete, lahat ng naroon ay nagulat at napahiya, lalo na si Russell. Ano? May pagdududa ka pa ba, Mr. Russell? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pasensya na. Hindi ako makapaniwalang kayang maglaro ng mga kulay ng isang taong hindi nakakakita nito. Karapat-dapat kang talaga sa gantimpala. At patawarin mo rin kami, Mr. Stanley. Dahil pinagdudahan ka namin. Ipinakita mo ngayon na pag may determinasyon, magagawa mo ang lahat. Pinarangalan si Stanley ng unang gantimpala at ang lahat ay bumati sa kanya. Masaya si Megan para sa kanyang asawa dahil may babalik na ang paningin nito. Ngunit habang nakikipag-usap sa mga tao roon, nalaman ni Stanley na ang rason kung bakit desperado si Russell na manalo ay dahil kailangan nito ng pera para sa operasyon ng ama. Uy, mas karapat-dapat ka dito. Ano? Hindi ko naiintindihan. Kailangan ko ang pera para maibalik ang paningin ko. Pero hindi ito kasing halaga ng buhay ng iyong ama. Kunin mo. Pakiusap. Salamat. Hindi ka lang magaling na pintor, ngunit isa ka ring mabuting tao. Nangangako ako. Ibabalik ko rin ito balang araw. Nagmadali si Russell papuntang ospital at isang masamang balita ang bumungad sa kanya. Hindi. Hindi na nailigtas ng mga doktor ang kanyang ama. Huli na ang lahat. Doktor, gusto ko pong ibigay ang mga mata ng aking ama sa isang pasyente. Hello? Hello, Mr. Stanley Keene? Ako nga po ito. Tumatawag po ako mula sa Queensport Metro Hospital. May nahanap po kaming donor para sa inyo at libre lang po ito. Ha? Anong kasunod? Nagpunta si Stanley at Megan sa ospital kung saan ginanap ang operasyon. At pagkatapos ng ilang oras nang matanggal ang mga benda, Nakakakita na ako. Megan! Nakikita na kita. at sa sandaling yun pumasok si Russell. Ay, ako nga pala si Russell. Heto na ang perang ibinigay mo. Hindi ko naintindihan. Kailangan mo ito para sa iyong ama. Nasa iyo na ngayon ang mga mata niya. Ha? Ikaw yun? Tumulo ang luha sa mga mata ni Stanley habang hawak ang kamay ni Russell. Patawarin mo ako. Hindi. Ang ginawa mo para sa akin ng kompetisyon ay isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Sinubukan mong iligtas ang aking ama, ngunit hindi na kaya. Pero nakikita naman ng mga mata niya ngayon ang mundo sa iyong pananaw. At dyan nagtatapos ang isang magandang kwento na nagtuturo sa atin ng kapangyarihan ng kalooban at determinasyon. At gayon din ang halaga ng kabutihan at pag-unawa sa kapwa. Anong hindi magagawa ng isang tao kung ang pipiliin niya ay kabutihan sa kapwa higit sa lahat?